Your Honor, I have not gone through that opinion, Your Honor. Ba't ka pa pumunta rito kung wala ka palang alam? So useless ka lang sa amin. Then dapat policy na kita rito. Puro you don't know, I don't know. If I may, Mr. Chairman, it is not under my watch that the PLS was awarded 5.8 billion po yan. It is a modernization of the lottery system, Mr. Chairman. I came, it was already on the But you implementation were the one stage, who Mr. asked for an Chairman. opinion from OGCC, and OGCC gave you an opinion na saying na hindi. Hey, where are we, Mr. Chairman? Are we on the Pulai? Come on. Kung kinakailang hanggang madaling araw tayo na alas 12 rito, I won't mind. Promise. Comsec, mag-ready ka nga ng mga kumot banig dyan. OGCC nandito pala. Sige, para ma-make sure natin na tama itong nababasa naming kontrata or memorandum of agreement. OGCC, your attorney Francis Julius Romeo de Valle. Yes, Your Honor. Okay, I have here in front of me ito memorandum of agreement and then an opinion from OGCC stating na kailangan magkaroon muna ng permission from the OP bago mag-proceed sa online ng iLotto. Yes, Your Honor. I was informed earlier that the OGCC has issued that opinion, opinion number 70. However, I'm not the one in charge and I'm not involved in the drafting of that opinion. So I cannot speak with regard to that opinion, Your Honor. With all due Okay, respect, Your Honor. sige, hindi ikaw nag-draft ng opinion, pero yung opinion na binigay ng OGCC ay legit. Ibig sabihin, legitimate yun na kailangan ang isang government-owned corporation, pag sila ay magkaroon ng anumang klaseng project and enter into an agreement with any entity, they should have permission from the Office of the President since they are under the Office of the President. You agree? Your Honor, I have not gone through that opinion, Your Honor. Ba't ka pa pumunta rito kung wala ka palang alam? So useless ka lang sa amin. Then dapat policy na kita rito. Puro you don't know, I don't know. Nabasa niyo na po ba ito? Alam niyo naman siguro ang reason kung ba't kayo pinapunta rito, di ba? O bakit puro ka I don't know? Your Honor, the OGCC was only informed of the hearing yesterday, and I was only apprised that I'm the one assigned today to attend the hearing. Who assigned you to attend the hearing today? The office, Your Honor, the GCC, Your Honor. Pero nabasa mo na itong contract. Ito itong memorandum of agreement. Itong MOA. No, Your Honor. You were not informed by the committee? By Comsec? About the purpose of you being called here? I was informed that the purpose is with regard to the proposed Senate bill, Your Honor. Okay. So that's the one that I studied, Your Honor. Kaya na, doon sa Senate bill, kinukontra namin yung pagkakaroon ng iLotto. So dapat napag-aralan mo na yun. Being a lawyer, you should know better. Sana na-review mo na itong contract. Yes, Your Honor, but as the representative of our office, I can only speak based on the official perspective of the office on the Okay. contract. Kasi something's fishy here for me, Attorney De Valle. Okay, I don't know you. Pero unang-una, nag-invite kami doon sa mga tao na may kinalaman dito sa gumawa ng MOA at yung taong nakapirma dito sa MOA hindi pumunta at ikaw ang pinadala at yung pinadala dito walang alam. So, ano pa yung sense na ako'y magtatanong sa iyo tungkol sa contract na ito kung puro ka walang alam? You follow me, sir? So, meron ba ako mapapakinabangan sa iyo sa araw na ito? If you say wala, then I'll let you go. Meron ba? You're an attorney, you're a lawyer. How long have you been with the OGCC? For more than one year, 1 month, Your Honor. 1 year, 1 month. Okay, so meron akong mapapakinabangan sa iyo unless kung sabihin mo 1 day ka pa lang. So, meron ka masasagot sa akin one way or the other. Right? And I don't want to hear na puro I don't know, I don't know. Tama, sir?
while we're at this MOA, can we give this gentleman a copy of the MOA para pwede niyang habang pinag-usapan yung mga ibang topic, pwede niya ma-review, and then you might want to call these people here na pumirma. I'll give you time to call them. Is that okay? Yes, Your Honor. Yung hindi pumunta, yung nagpadala sa'yo dito, call them. And since you're the corporate lawyer, then call everybody you can call about this MOA. Okay? Kasi ayoko na, ito kasi pinaka-reason kung bakit nandito ka. And then, hindi mo masagot, para lumilitaw, useless ka. Sorry, sir, ha? Okay. Now, sino sasagot sa PCSO? Mr. Junicoa, Mr. Robles. Meron na pong humingi kayo ng opinion, kayo po mismo humingi ng opinion sa OGCC tungkol sa pagkakaroon ng iloto, at sabi ng OGCC, opinion nila na hindi dapat unless kung talagang mapupumilit kayo, you need a permission from the OP, Office of the President. Good afternoon, Mr. Chair. I would like to beg your indulgence if in the past I wasn't able to come here. We were busy and I sent a representative, Your Honor, who is very capable of answering your questions. Now, dun po sa review that you were referring to, I don't think it is about the test run of the web-based application. That was for another e-game and birthday panalo po. That is not in reference to what we have with e-lotto namin. So we have here po the contract review 2404 series of 2023 from the OGCC, and we have the summary here. We may furnish you, or I can read it po. Kung gusto po ninyo. Iba po yung topic ngayon. It was in a different topic. Okay, go ahead, read. The OGCC view on the web application. The OGCC recognizes the need to contract with private entities for their technical expertise and the lack of necessary technology and legal framework to effectively implement online gambling schemes and methods. The OGCC's opinion may be summarized into three categories relating to the compliance by PCSO to its previous opinions and areas for improvement and or compliance. Okay. PCSO's compliance. The procurement of the web-based application is within PCSO's mandate. This is according to GOCC. The PCSO complied with the promulgation of the rules and regulations of the WABP, as well as the requirement of publication and posting prior the effectivity and implementation of the WABP rules. PCSO conducted stringent selection and evaluation process in selecting POSC as the proponent agent. The WABP provided safeguards and security protocols to ensure protection. The areas for improvement, Your Honor, is the board resolution authorizing Pacific Online, the company's president, to enter and sign agreement should be attached to the MOA. There. So, with that letter, you are being authorized by OGCC to go ahead? If I may, they have requirements, Mr. Chairman, and ito po yung summary ng Hindi nga, Mr. Robles. So, yung binabasa nyo ngayon sa amin dito, in-authorize kayo ng OGCC to go ahead with Pacific Online System Corporation para doon sa iloto project? Ito po, to make it clear, Mr. Chair, this is just a test. Test po ang hinihingi namin ng permiso. Kasi wala naman po kaming problema to Kaya ask po, the permission of the ng President. test, pinapayagan kayo. Meron po mga requirements sa amin and we complied with it. So, can we see a copy of that letter? And when was it given to you? If I may, Mr. Chair, I have it with me. Would you like me to Kasi read it? dito kasi, Mr. Robles, dito sa opinion na ibinigay
ng OGCC. Opinion number 070 series of 2023. Okay? Makapal to, maraming pages to, pero I'll go straight to the page wherein it says here, aside from OGCC's conduct of an individual review of any contract, agreement, or arrangement of PCSO with a game proponent for the launching of an online game on an experimental test run basis, PCSO shall likewise secure the Office of the President's approval pursuant to Section 10 of the PCSO Charter. Mr. Chairman, if I may, that is referring to a different game. Birthday Panalo po yan. We're talking about online dito. Walang sinabi dito birthday panalo. It says here, launching of new games with the game proponent as an agent on an experimental test line basis and procurement of several online betting systems or platforms. Never na minention dito ang sinasabi ninyong bingo panalo. Birthday Panalo po. Ito po Birthday yung Panalo. aming sa web-based application betting platform which is specific with Pacific Online Systems dated 21 December 2023. Yung sinasabi ng 70, it's on page 17, birthday panalo game. It doesn't matter, Mr. Robles, regardless. Sinasabi ng OGCC, any contract agreement, any contract, regardless kung yan ay birthday panalo o e-lotto, dito, very clear, any agreement or any contract or agreement or arrangement of PCSO with a game proponent for the launching of an online game. So yung birthday panalo, online yon. Yung e-lotto, online yon. So sinasabi, any online game, kailangan may permiso from the OP. Regardless, kahit na ibang game yung sinasabi mo. The fact na sinasabi ng OGCC, ulitin ko for the nth time, any contract agreement or arrangement of PCSO with a game proponent for the launching of an online game. Online yung iloto, di ba? Yung birthday panalo, online pareho. Pagbabanggay mo parehong online. So therefore, kung pareho silang online, pareho dapat may permiso sa Office of the President. I respect your opinion, Mr. Chairman, but I'm specifically referring to the memorandum of the OGCC sa contract review nila sa amin of 21 December 2023, which is much later, Mr. Chairman. Regardless, I see what you're coming from. I understand what you're saying. Exactly. Pero again, nais kong ipa-remind sa inyo lahat dito, sa iyo especially, Mr. Robles, yung sinabi rito ng OGCC. Sabi mo, ibang laro yung hiningan nyo ng opinion. Ang hiningan nyo ng opinion ay tungkol doon sa birthday panalo. Okay, nandun na tayo. Online game. Tama. PCSO na iloto, online game din. Parehong online game. Regardless kung magkaiba sila ng hiningan nyo ng opinion. Pero the fact na it states here na online game should have the permission of the Office of the President. That you should have secured permission from the OP. I'd like to ask the opinion of Mr. Juni Kua here, the chairman of the PCSO. Mr. Kua, ano po masasabi nyo? Well, tama naman po yung binasa ninyo kanina na kinakailangan na humingi ng permiso sa Office of the President. I'm sorry po, sir. So, you agree with me doon po sa nabasa ko, Mr. Kua being the chairperson of PCSO? Well, nakita ko naman pong binasa niyo yun doon sa provision ng charter. At yun din po ang pagkakaalam ko. Thank you, Mr. Kua. Okay, Mr. Robles, ayan, pati yung chairman ninyo sa PCSO, naintindihan po yung sinasabi ko, naintindihan po yung binasa ko, very simple lang po talaga yon. Actually, pang kindergarten lang po yon. Na sinasabi rito, pag online,
kailangan may permiso mula sa OP. Online po yung iloto. Sana po, kumuha kayo ng permiso sa Office of the President. Binaypass niyo po yung OP sa proyektong ito. Number 1 violation po yun. Why was it violated? Mr. Chairman, assuming that that is correct, we are just on a test run po. We have to test this before having it approved. Kasi po, it would look, kung hindi naman po gumagana, pag nauna naman po yung approval, eh medyo mahirap din naman po yan. So we have to be very clear, this is on a test run. Exactly, precisely, definitely, absolutely, you're right. Pero, bago ka mag-test run, you should secure permission from the OP before any move whatsoever. Mr. Chair, again, you were referring to a different game. Yan po ang pinanggagalingan Sir, akala ko ko. tapos na tayo sa different game, regardless kung anumang game yun. Basta we're talking about online, right? Pag online, kailangan may permission from the OP. Period. Mr. Okay? Chair, if I may, I would like to read from you a memorandum from the Executive Secretary. If I may, Your Honor. Yes, sir. Upon evaluation, the PCSO is advised that it has sufficient authority, is in a better position to evaluate and approve its technical guidelines on betting platforms, considering that this deals with the minimum technical specifications required for betting platforms of PCSO game. Like hardware systems, architecture requirements, interface requirements, and software specifications. Finding that these are matters that will be better evaluated by PCSO as the implementing agency for its lottery games, this office defers to the PCSO's expertise on the approval of the same. Ito po rin po regarding the betting platform po, which Iloto is a betting platform, Your Honor. So, ang ibig nyo sabihin, with that letter that you just read and what date is that, so pinapayagan kayo ng Executive Secretary na to go ahead at kukontrahin itong opinion ng OGCC. Kasi very clear to me, merong opinion ng OGCC, ngayon naglalabas ng opinion ang Executive Secretary na sabi na upon your discretion, para i-simplify ko na lang, na pwede kayong mag-decide na mag-enter into a project such as online gaming na kumukontra sa opinion ng OGCC. So, ibig sabihin, yung Executive Secretary pumaparing na sa inyo at pinapayagan na kayo na i-bypass itong nakalagay dito sa opinion ng OGCC. I think, read it Mr. right? Chairman, we're referring to two different opinions. So, as far as we're concerned, hindi po namin we're not going against the opinion of the OGCC. No, sir. The opinion of OGCC is very simple. Pinapalawak lang po natin. We're talking about online here, sir. Online lang po. Huwag na natin ibahin pa. Online lang. It's the same animal. Yung birthday panalo and iloto, online din yung sir. Wala tayong pinagkaiba rito. Kasi ang sinasabi niyo po, may binabasa kayong sulat na wala po akong kopya niyan, na parang sinasabi ng Executive Secretary, if I read it right, kung tama yung pagkabasa ko, na pinapayagan kayo, is your discretion na gumawa ng anumang klaseng project na pwedeng kasama na dyan yung online betting. Kayo nang bahala gumawa ng mga paraan sa technicalities and all, pinapayagan na kayo ng Executive Secretary. And I don't know kung nabasa ba ng Executive Secretary itong opinion ng OGCC. Sana pinadalhan nyo si Executive Secretary ng opinion. Sir, nagbibigay ka ng opinion yan pero may opinion ng OGCC. Pinagbanggaan nyo sana. Siguro baka hindi siguro nabasa ito ng Executive Secretary kasi kung nabasa ito ni ES, then he might not have issued that kind of letter. Kasi kung ako sa Executive Secretary at pinabasa mo sa akin to, ba't pa ako mag-issue ng sulat ng ganon? Sasabihin ko, hey, hindi ko ba magayin yung OGCC? Kasi sigurado ako si ES, he'll make sure na talagang nagko-confront tayo sa lahat ng mga patakaran, sa lahat ng mga protocol sa departamento ng executive. If I may, Mr. Chair, Yes, sir. yung birthday panalo po is a game. Yung pong iloto is a betting platform. Malaki pong pagkakaiba yun, Mr. Chairman. So, hindi ho pwedeng referring to the same po yun eh.
Ito po, sir, ano? Philippine Charities, meron ho ba kayong kopya nito? Opinion number 070 series of 2023. I would presume you have a copy of this. April 19, 2023. Ito po. For attention, Philippine Charity Sweepstakes Office, Melquiades A. Robles, kayo po ito, General Manager, regarding, ito na po, launching of new games with a game proponent as an agent of an experimental test run basis. Ito na nga po yun, test run basis. Sinabi niyo na po kanina yun. Experimental test run basis and procurement of several online betting systems or platforms. So dalawa na yon. Sapul na dito yung iloto at sapul na rin yung birthday panalo. Ayan na, sir. May kopya ho ba kayo nito, Mr. General Manager? Okay. Dito pa po sa page 5. In accordance with the contract on PCSO service providers, Philippine Gaming Management Corporation and Pacific Online Systems Corporation binanggit. Di ba? Binanggit dito yung Pacific Online was online. Itong Pacific Online, ito po yung test run ninyo sa Iloto. Doon po sa birthday panalo, Pacific din ho ba ang provider? Hindi po, Your Honor. And it's just a proposal po. Exactly. So, doon sa birthday panalo, sinasabi mo kanina, in-insist nyo magkaiba. Hindi pala Pacific yon. Pacific ang binimension dito. Ano po yan? Yung dati pong provider po yan. You have to understand po na dati po dalawang provider po ang PCSO. No, sino bang ang current provider? Mr. Chairman, if I may, we have the Lotto, the lottery. Ano po? Yung the over-the-counter lottery. Ito po, meron pong dating PGMC tsaka POSC. So in that context po, para maintindihan natin, ngayon po pinag-isa na yan under one joint venture. So para po ma-mention nila yan, it was a long time ago po yan. Kaya nga po sinasabi ko, we are guided by the more recent one. Ito nga pong memorandum na sinasite ko on the web application-based program. So yung PLS na po ngayon yan sa lottery namin. Philippine Lottery System. Kaya hindi na nga po kasama yung PGMC and the POSC on the traditional, on the usual over-the-counter. Kaya po, we really have to be specific kung ano ang hilingi namin ng opinion. Kasi magkakasalabat po yan. Iba po ang context, yung backdrop po ng sinasabi nyo na yung sa birthday panalong hinihingi namin. Precisely. I see what you're saying. I know where you're coming from. But you should understand, ito pong sulat ng OGCC na ipinadala sa inyo, I hope you have a copy of this. Very clear po, plain and simple. Ulitin ko po, paulit-ulit na tayo rito para mas maintindihan natin. Regarding launching of new games with a game proponent of an agent on an experimental test run basis. Yan na yung iloto. Your Honor, if I may, iLotto po is not a new game. Existing na po ang loto natin. Yan po yung, We're talking about the experimental electronic lotto. it's a betting platform, Your Honor. Betting platform, we're talking about e-lotto, electronic betting. It's a betting platform but still covered yun ng opinion ng OGCC. You know, Mr. Robles, the reason nang gagaliti ako rito because nakatanggap ako ng maraming complaint. The last time you weren't here kasi, I talked to several lotto agents, yung betting stations. Marami sa kanila mga OFWs, mga retirees. Nag-invest sila, bumuo sila ng pera doon. And now, mawalan silang trabaho. Mawalan sila ng kita. You didn't even consult them.
Miss Evelyn Marking Javier, if I'm not mistaken, presidente ho kayo ng mga lotto agents. Yes. Were you consulted? Yes, Chair. Nasarado na po yung 2,000 na outlets po. Ano po? Nasarado na po. Ano yung sabi po na sarado? There are 2,000 lotto outlets na nasarado na po dahil nabigyan na po ng termination noong October 16. 2,000. I mean, nag-start po yung 300 tas yung remaining pong 1,600 plus. So ilan po lahat ang nasarado? 2,000 po sa whole. 2,000. Ano pong binigay na reason bakit po sinara po yung 2,000 na lotto outlets? Wala pong machine daw. Wala nang machine. Yun lang pong binigay na reason. Pero were you consulted na nainformahan po kayo na magkakaroon kami ng e-lotto Hindi po. na posible maapektuhan ang ilan sa inyo o marami sa inyo? To my understanding, Chair, with the previous administration, they had plans of having that. Parang pag-aaralan pa po. We were just surprised na ang bilis-bilis lang po siyang na So yung previous administration, before Mr. Robles became the general manager, so meron na kayong narinig na plano. May plano po. Oh. But Na- pero nakonsulta kayo. Opo, alam po namin. Alam nyo. Ang kinagulat nyo na lang, all of a sudden, boom, natuloy na. Opo. Okay. Mr. Robles, you might want to answer. Thank you very much na in-acknowledge you na it's not under my time. Kung nga po ang tatanungin niyo po, it should be 11,000 outlets. Had it been under my watch, Mr. Chairman, hindi ako papayag sa 6,500. No? That is a fact. Hindi po under my watch to, and I even asked my managers, why did you allow? And sila po ay kausap ng GM. I'm surprised why they did not raise that up. They are very close po with the past administration. So, well, they have the reasons for not saying it. Tama po sila. Hindi po dapat. But ang trust naman of that administration is to modernize the 25-year-old system. Now, dalawa pa nga na laging nagbe-breakdown. So, tama po kayo. Hindi ho dapat pinasarayan at marami pong nawalan. At even po kami sana, we could be getting more income had the previous administrator not implemented that. When I came, awarded na po yan. May timetable na po ang implementation. Ms. Javier? To my understanding, kasi I was there during the opening, the PCSO then said that they're going to initially order 6,500 because katatapos lang po ng pandemic, hindi po yata kakayanin na ganun kadami yung order nila na machine. So we were just wondering, I mean, with due respect po, no, GM, nung time po na nag-order po ng machine na 6,500, kayo na po yung nakaupo. Your Honor, that is a big lie. That is a big lie. Our records will bear us out. I will have to correct this because this is a very, very big lie. And if she's under oath, Your Honor, she will be in trouble. To my understanding po, I mean, okay, granting po na na sila yung nag-order niyan. Pero during your time, alam niyo po na maaapektuhan yung 2,000 na agent. Sana po, gumawa na lang din po kayo ng paraan na tulungan po kami na wag pong masarado yung 2,000 na yan. Kaya po, masama po yung loob ng mga lotto agents kasi parang dahil po dyan sa e-lotto, parang hindi yun na po tinulungan yung mga iba na makapagbukas po sila. Kasi dati ho pre-termination lang, sumulat kayo, tapos ginawang termination, tapos nag-stoppage. From the stoppage itself po, dapat hindi na po kayo nag-issue mismo ng termination na kayo po yung nakapirma. Doon ho yung talagang alam na nila na talagang wala na pong aasahan. Kung stoppage po yan, kung mag-aantay po ng machine, sana hindi na lang po sila terminate. So ano nangyari po doon na Ms. Javier, doon sa 2,000 na Sarado na napasara? po sila lahat. Sarado na po lahat yung Yun nga po yung humihingi sila ng tulong sa akin na kung maaari po na mabigyan sila ng chance na makapagbukas ulit. Ang problema po, wala po talagang available na machine. Pero open naman po nang mag-apply ulit. Pero ang problema po, mag-aantay nga po sila kung kung kailan po magmamachine. Pero to my understanding, hindi pa po yata nag-uumpisa yung procurement or sinasabi po ng mga branch managers na magkakaroon po. Saka before po, umasa po yung mga ibang
mga agents po na hanggat wala pa pong machine, yung po ng mga lumang machine namin na ginamit dito sa Luzon, ang ipapagamit. Ang alam ko po, parang dati pumayag nga po na yun ang gamitin. Hindi po namin alam kung anong nangyari, kung bakit. Kasi kung I already approached also po, no, the OGCC, no, that's why I was late last time in coming here. Nakiusap po ako doon kay Attorney Quevedo na kung pwede pong i-extend po yung ELA para po hindi na muna ho sila magsarado at pagbibigyan sila hanggat 4 months. Ang pakiusap lang niya po sa akin na i-inform ko daw po si GM na mag-apela lang para magkaroon po ng time na wag sila munang masarado kasi naaawa So you're po not sila. granted your request for an appeal? Kasi po, ang hinihingi lang po ni Attorney Quevedo that time is kung pwede daw pong sumulat sa kanila ng letter po si GM or si Chairman Kuwa na humihingi po sila ng extension para ho magkaroon po ng time kung merong o-orderin na machine or something. Pero sinabi ko po yun kay AGM Arnel Casas na yun po yung request ni Attorney Quevedo na kung pwede gumawa po sila ng sulat na nire-request po nila na ma-extend po yung yung ELA para patuloy pa po sila na makapatuloy po na makapagpatay at hindi masarado yung 2,000 kasi naaawa rin po siya dun sa mga agents na yun. At that particular time, parang nag-follow up ako, parang sabi po, hindi naman po talaga nangyari na nakagawa po ng apela. Kasi Mr. Robles, 2,000 na mga lotto agents, sinibak nyo, tinanggalan nyo sila ng hanap buhay, pinatay nyo in short. Pero yung kita sana napupunta sa kanila, napunta ngayon sa Pacific Online Systems Corporation. Meron kayong pinatay na pagkarami-rami, 1,000 ang pinatay ninyo. At isa lang ang inyong binuhay kapalit ng 2,000. Ito na nga yung online. Mr. Chair, that is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show Who that... are you to say it's baseless? Mr. Chairman. Wait a minute. 2,000 na talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Javier? Yes, Chair, you're correct. So meron kayong 2,000 na pinatay nyo. It is not... Let's Mr. wait a minute. Chairman, Pinatay nyo negosyo. if I may, Wait a Mr. minute. Chairman. Let me finish and then let you talk. 2,000 ang tinanggalan nyo ng hanap buhay, pinatay nyo negosyo, and then kapalit ng 2,000, isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Go ahead, Mr. Robles. Hindi po ako may gawa niyan, Mr. Chairman. Dumating po ako awarded... it's under your watch. Mr. Chairman, if I may, Mr. Chairman, it is not under my watch that the PLS was awarded. 5.8 billion po yan. It is a modernization of the lottery system, Mr. Chairman. it was already on the But you were implementation the one stage, who Mr. asked for an Chairman. opinion from OGCC, and OGCC gave you an opinion na saying na hindi... Where are we, Mr. Chairman? Are we on the Pulai? Yes, later na yung pula. Mr. Robles, dalawa ditong issue eh. Una, nung nagkaroon itong Pacific Online Systems Corporation, pinatay ang 2,000 mga lotto agents. Pangalawa, nung humingi kayo ng opinion sa OGCC at sinabihan kayo ng OGCC ng opinion na kailangan humingi kayo ng permiso sa Office of the President and yet you did not. Attorney Francis De Valle, kanina pa kayo nagbabasa nung binigyan namin kayo ng kopya. What's your opinion on that letter? That MOA? It's your time to shine. Come on. Your Honor, the OGCC already issued an opinion that is currently being the subject of this discussion. The opinion speaks for itself, Your Honor. I might be misquoted if I make an interpretation. So, I'd No, you're an rather... attorney, you're a lawyer, you should know better. Pwede ka magsalita. Yes, exactly. On behalf of the OGCC and in reference to this letter or opinion issued by the office where you present. Exactly, Your Honor. With all due respect, my training would tell me that the document speaks for itself. Okay. The document When you say is the the best document evidence, speaks for Your Honor. itself, meaning? The opinion, Your Honor, that was issued by the Office of the Government Corporate Counsel, Your Honor. So that means yung sinasabi rito na sana humingi ng opinion sa Office of the President, covered dito itong online gaming system ng Pacific Online Systems Corporation. Tama? No, Your Honor, don't look at him. Yeah, yes, Your Honor. Basically,
The No, yes or no lamang, attorney. So, sabi mo, it is what it is. Parang ganon, di ba? Now, yung nakasulat dito na opinion ng OGCC, does this cover the online loto o e-loto? Yes or no lang. Huwag na ho tayo pasikot-sikot dito, sir. Nabasa mo naman na. At tinawagan mo, I would assume you would have called people na who could give you enlightenment on this issue. Yun ang gusto kong tanongin. Kasi sinasabi ni Mr. Robles, magkaibang laro. At itong dokumento kasi ito, galing sa OGCC. So kaya binigyan kita ng kopya para basahin mo at pagkatapos, come up with your own opinion, being the lawyer of OGCC, and at the same time, make some phone calls. Do it right now. Open pa naman siguro opisina, 2 o'clock pa lamang. Call. Your Honor, the signatories of that opinion is currently in a meeting with the Department of Justice. Okay, sige. Wala yung So, mga I'm not- signatories. But, make some phone calls and kung kinakalang, basahin mo yung mga libro ninyo dyan sa OGCC, mag-utos ka na basahin kung ito ba ay tumutugma. Yung mga, ito bang nakasulat dito, tumutugma doon sa mga libro ninyo. Kung anong sinasabi sa mga protocol ninyo, sinasabi sa guidelines ninyo. So again, I would like to make it short. Tama ba yung sinasabi ko na ito ay, itong sulat na ito, opinion na ito, it covers the e-loto. Yun lang yun. Yes or no ka lang. Sabi mo kasi kanina, it is what it is. Meaning, kung ano yun nandyan, yun na nga yun. Your Honor, Kasi si Mr. Kua, yung chairman ng PCSO, he already gave his stand. Sinabi na niya na tama yung nakasulat dito at tumutugma doon sa sinasabi ko. So ngayon ikaw from OGCC. Kasi itong dokumento to galing sa inyo eh. Come on. Kung kinakailang hanggang madaling araw tayo na alas 12 rito, I won't mind. Promise. Comsec, mag-ready ka nga ng mga kumot banig dyan. Hindi nga. Gusto ko opinion ng OGCC kasi nakakuha ko na ng opinion mula sa PCSO from Chairman Juni Kua na sinasabing yung online loto, e-loto, ay covered dito. Yun ang pagkakaintindi ko. Am I right, Mr. Kua? Para kunin ko ng opinion ng OGCC. Tama ba yung pagkabasa ko, Mr. Kua? Was it plain and simple? Na yung nakasulat dito, covered na yung e-loto.